Hello mga ka-clover, kamusta na po kayo? Nandito na naman tayo sa ating another video ang about po sa Lucky Jade plant natin na isa sa pinaka-luckiest plant ang ating jade plant at hindi po ito siya nawawala every year na isa siyang lucky na plant. So mga ka-clover, ang video po natin ngayon ay about po sa pagre-repat ng ating jade plant. Kung paano po siya mabubuhay. May tips po ako sa inyo mga ka-clover dahil nakailang beses na rin po ako dati na bumibili talaga ng jade plant na yan pero hindi po talaga tumatagal sa akin at namamatay. Ngayon po napag-aralan ko talaga siyang mabuti kung bakit siya namamatay. Kasi pala, pag nililipat ko siya noon, ay sa plastic ko siya nilalagay na paso. Ang jade plant pala ay dapat hindi po siya sa plastic na paso tinatanim. Mas gusto po niya sa mga pot na ganito yung itong mga paso na clay pot kasi malamig po ito siya. Yun po ang gustong-gusto ng jade plant, yung yung malamig na paso. Pwede rin naman po siyang itanim sa plastic na paso, pero mas gusto kasi niya sa malamig na paso. Kung plastic ang inyong paso, kailangan lagi siyang nasa aircon. Kasi tropical country po tayo, kaya mainit talaga yung ating panahon lagi. Kaya ang gusto talaga ng jade plant ay nasa malamig na lugar. Meron din po ako dati na jade plant, malaki na siya, mas malaki pa po dito. Kaso yun nga rin po, ang mga halaman ko marami na dapat sana. Kaso pagka may pumupunta dito sa bahay at hinihingi na hindi ko, may taong humihingi na hindi ko mapaghindian, ayun, natatangay po ang aking halaman. Pero sa ngayon, siguro matuto na ako, ayaw ko ng magbigay. Joke. Para naman po magkaroon naman ako ng ng magaganda kong halaman. Mga ka-clover, proven and tested ko na po na nakapagpabuhay lang ako at nakapagpalaki ng jade plant po nung naitanim ko siya sa ganitong paso, sa clay pot po. Yun ang tandaan nyo po. Ngayon, umorder po ako bumili po ako sa online ng jade plant at ireripat ko po ito siya. Ganito po ang gagawin nyo pag niripat ko po siya. Kasi kapag mo-order tayo or bibili tayo, talagang nakalagay yan lagi sila sa plastic na paso at sa maliliit lang po na paso. Kaya okay lang naman na hindi masyadong malaki ang lagyan mo, mapaglipatan mo ng jade plant natin. Kahit anong size po, nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo. Basta ang mahalaga po, ilalagay po natin siya, ililipat po natin siya sa clay pot talaga. Pagkatapos, kapag nailipat na po natin siya sa clay pot, ang isa ko pang tips sa inyo, wag nyo po siyang paarawan. Hindi po gusto ng jade plant ang naaarawan. Indoor nga po ito siya Pero ang sabi ko po sa inyo, ang mga indoor plant kasi tumatagal lang po yan sila kapag nasa aircon po sila na lugar. Gusto nila yung ganon. Pero kung wala pong aircon sa loob nyo ng bahay at meron kayong mga halaman sa loob ng bahay, hindi po talaga yan sila tatagal. Kasi mainit po kasi. Ngayon, ang jade plant, yun ang gusto niya, lagi siyang nasa aircon. Pero kapag wala po tayong aircon, ilalagay po natin ang jade plant sa labas ng ating bahay. At meron din po tayong mga lugar na dapat paglalagyan sa kanila kung saan sila nararapat at para tayo swertihin.
Pero ang video pong iyan ay tatalakayin po natin yan soon sa ating mga next video about po sa mga lugar kung saan po natin dapat ilalagay yung ating mga lucky plants. Pero itong jade plant, mas maganda na ilagay nyo isa sa entrance ng inyong bahay. Basta kahit saan po, basta sa harapan ng inyong bahay, kahit sa harap ng bintana, basta ang mahalaga po ay wag nyo siyang paaarawan. Sa labas lang siya ng bahay pero hindi siya naaarawan. Pagkatapos, wag nyo siyang didiligan. Hayaan nyo lang po siya dyan na hindi na didiligan. Pero kapag dumating sa punto na ang kanyang lupa ay sobrang tuyong-tuyo na, pwede rin naman po tayo magdilig sa paligid. Huwag kayong magdidilig sa kanyang dahon at sa kanyang stem kasi mamamatay po talaga ang ating jade plant. Ang pagdilig po dyan, ang tamang pagdilig po ay didiligan po natin sa dito sa gilid sa puno niya, sa gilid ng puno. Ganun po ang pagkadilig at saka hindi po lagi-lagi ha, kasi ayaw po ng jade plant na nadidiligan kasi may sarili din naman po silang water kasi ang jade plant. Pero kailangan din nila ng support ng water paminsan-minsan. Kaya kapag hindi kasi natin din sila nadidiligan, ang itsura po ng kanyang dahon ay parang mangunguluntoy. Na parang ganito po. Tuyong-tuyo na po sila. Pero kapag ang ating soil ay maganda kasing soil dyan yung ilalagay natin sa ating jade plant, yung talaga, yung pudpud talaga na malambot, kapares nitong sa akin, pudpud po ito siya. Ngayon po, magre-repat po tayo ng jade plant. Ganito po ang gagawin nyo kapag kayo po ay nagripat ng inyong jade plant. Ganito lang po kadali. Pagkatapos natin yan ilipat, at mas maganda kung meron kayong rooting powder pa rin. At lalagyan nyo yung paligid ng kanyang roots para makatulong po na mapabilis na magkaroon po siya ng mga ugat. Kaya sa uulitin po, nakakapanghinayang lang ang mga magaganda kong halaman na nawala sa akin, na hindi ko po inaakala na mag-YouTube po ako para magbigay po ako ng tips sa inyo about sa ating mga halaman po. Kaya ayun, ngayon, kung ano lang po ang aking nalalaman ng katotohanan, yun lang po ang ibibigay kong tips sa inyo, at pakikinggan nyo lang po ako, at yun ang dapat yung sundin para magiging successful po ang pagtanim ng inyong mga halaman. Kahit po hindi kumpleto yung ating aktual na video kung paano sila gawin, ang importante ay alam ko kung anong aking sinasabi at kung anong tips na binibigay ko sa inyo, ay sana ay masunod nyo po. So mga ka-clover, ito na po yung ating bagong ripat na jade plant. At pagkatapos, itatabi lang po natin siya sa isang lugar na hindi naaarawan, at mas maganda sana kung nasa entrance po siya ng ating pintuan o kaya naman po sa bintana. So hanggang dito na lang po ang ating video mga ka-clover. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po hindi po kayo magsawang manood sa ating mga video. Salamat mga ka-clover. Bye!